Ang baliw ay tanging tumingin lamang sa sikreto ng kung fu. Hindi inaasahan na siya ay nakapagtago ng lihim na kahulugan. Ang kanyang galaw ay naging mabilis at hindi karaniwan. Ang nakatatandang kapatid ay hindi sinasadyang nahulog ang isang piraso ng kahoy. Siya ay kayang sipati ng isang paa ng eksaktong bumalik sa orihinal na lugar. Kahit ang 100 kilong supot ng buhangin ay madaling matagyakan palayo. Nang araw na yun, habang si Baliw ay nagwawalis, bigla siyang naalala ng isang alaala sa kanyang isipan. Parang isang himala, natutunan ng kung fu. Sa oras na yun, iniisip pa rin ng nakatatandang kapatid na siya ay nagnakaw ng kung fu. Diretso niyang sinampal ang ulo ng Baliw ng malakas. Sino ang mag-aakala na bigla na namang sinuntok ng nakatatandang kapatid ang batang lalaki? Walang anuman, ang suntok ko ay may lakas na 7 talampakan. Ang karaniwang tao ay tiyak na magtatagumpay. Paano siya nakaligtas ng walang anumang pinsala? Kapatid na mas nakatatanda, talagang ikaw ay mahabagin. Salamat sa iyo kapatid na mas nakatatanda sa pagiging mahabagin. Gusto ko pang magwalis ng sahig. Ako muna ang aalis. Papayagan mo ba siyang umalis? Sa sandaling ito, lahat ay biglang napagtanto. Ang pagkatao ng Baliw na ito sa harap ay hindi pangkaraniwan. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang binata noon ay nagtagumpay sa labanang walang katapat. Siya ay naging pinakamataas na pinuno na idinagalang ng marami sa mundo ng kung fu. Ngunit ang kanyang kapatid na si Liang Bufan ay biglang naglagay ng lason sa iniinom na alak ng binata. Isang lagok lang at ang lahat ng kanyang ugat ay naputol. Upang tiyakin na walang maliit na pagkakamali, ang kanyang matalik na kaibigan ay tumusok ng kanyang puso ng kutsilyo. Sa huli, itinapon nila ang binata sa dagat upang pakainin sa mga peteng. Ngunit ang binata ay matigas ang ulo at nabuhay pa rin. Ngunit sa kasamaang palad, nawalan siya ng alaala at naging isang baliw. Swerte na nakilala niya ang babae mula sa pamilya Su, na dinala siya pabalik sa paaralan ng kung fu ng pamilya Su, kung saan siya ay pinagtrabahuhang maglinis sa loob ng paaralan. Ngunit siya ay hinamak ng kanyang mga kasamahan sa paaralan. Sila ay palaging nagpahirap sa kanya. Pati ang pinuno ng paaralan ay mabagsik na sinampal ang kanyang ulo. Isang aksidente ang nagpabukas muli ng kanyang likas na galing sa kung fu. Ngayong araw, ang anak ni General Jiangnan, si Shulang, ay pumunta sa bahay ni Su at nagaplas. Nagbanta na kukunin niya ang kontrol dito. At sinabi na kung kaya niyang manatili sa loob ng 5 galaw sa kanyang harapan, aalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Ang pangunahing kapatid ay nagalit ng todo. Siya ang unang lumaban, pero hindi pa nakakaraos ng 2 galaw. At siya ay sinipa palabas. At siya ay samuka ng dugo sa mismong lugar. Ipaglalaban kita. Ni hindi mo alam kung fu. Huwag kang sumugod at magpakamatay. Basura ka lang, huwag ka na magpakabala. Tayo ay lumaban ng sabay. Ang basura ay basura. Ang makipaglaban sa inyo ay nagdudulot ng dumi sa aking mga kamay. Tingnan natin. Ang paaralang ito ng Su ay hindi na magiging ganap na umiiral mula ngayon. Shulang. Paaralan ng kung fu ng pamilya Su. At ako rin. Kung hindi ikaw, sino pa? Mga katulong sa paaralan ng kung fu ng pamilya Su. Ikaw na alipin pa. Gusto mo pang magpakabida. Gusto mo yatang mamatay. Anong pakay mo sa pagpapakabida? Kung hindi ako pinapasok ng martial arts school, matagal na akong patay sa basurahan. Ngayon, ang paaralan ay nasa panganib. Paano ko naman pwedeng baliwalain ito? Kapatid na mas matanda, mabigat ang sugat mo. Baka nasira ang ugat. Kahit ikaw ay hindi kayang protektahan ng ugat na ito na nagdudulot ng sakit. Ano pa nga ba ang papel ko bilang kapatid na mas matanda? Hanggat hindi ako mamamatay, huwag na mag-isip ang sino man apihin ng mga tao sa aming paaralan ng kung fu. Sige, mayroon ka pa ng kaunti. Lin Lai, ipakita mo sa kanya ang tamang paraan ng kamatayan. Oo, kung ganoon, magpapakita ko ng kahabagan. Bibigyan ko kayo ng kasiyahan. Tama na ang mga pangyayari ngayon. Shulang, ako at ang iyong ama. Mayroon pa rin tayong kaunting ugnayan. Tapos na ang usapang ito ngayong araw. Wala na akong pakialam sa'yo. Matandang bagay. Huwag kang masyadong makipag-ugnayan sa akin dito. Oo, mga alagad mo. Lahat sila ay halos mamatay na sa pagkakabugbog. Ngayon ka lang lumabas. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Isa rin siyang walang kwenta. Kabataan. Pinapayuhan kita na huwag maging mayabang.
Matandang tao, sasabihin ko sa iyo ng diretsuhan. Ako, ngayong araw, kailangan talaga kunin ang pamamahala ng paaralan ng Kung Fu ng pamilya Su. Kailangan mong magkaroon ng kakayahan na iyon. Kamakailan lang, nagbalik ang iyong dati ng sakit. Hindi nararapat na makipag-away sa iba. Umaambon. Yurua. Sa mga taong ito, nagtago ako. Pinaikli ang aking pagkatao. Ngunit inakala nila na mahina at walang kakayahan. Ang estilo ng pagtama ni Su ay, makakaranas din kayo ng hirap. Ngayon, kailangan kong ipagtanggol ang karangalan ng pamilya Su. Patuloy na pinaikli ang aking pagkatao. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Isa kang matandang hindi mamamatay, Metei. Sinira siya ni Linlay. Magaling. Matagal ko nang gustong makita ang estilo ng pagtapon ni Su Guanzu. Paki. Ako naman. Gusto kong matuto ng iyong estilo. Magpakita ka ng iyong galaw. Si Linlay ay nasa ika-15 ranggo lamang sa Jiangnan. Ang guro ay pangulong pwesto sa Jiangnan. Ang kamao ay mahina kapag tumanda. Ang guro ay mayroon ding sakit. Baka, ay, paano naging matapang ang iba, samantalang nawawala ang kanyang lakas? Ang matandang ito, kaya pala magaling sa santukan. Anong nangyari? Walang anuman. Ang lakas ng guro ay hindi pa rin nagbabago. Huwag mo nang sabihin na kaya niyang tumagal ng 10 galaw. Kahit ang pagtanggal kay Linlay ay hindi magiging problema. Hindi tama. Ang hininga ng master ay hindi naayos. Baka bumalik ang kanyang sakit. Ang Linlay ay patuloy na nangasar sa mayari ng silid. Matagal nang hindi maganda ang laban. Panginoon ng paaralan, tigilan mo na. Guro. Panginoon ng paaralan. Ang enerhiyang ito, kung hindi man ito ang pinakamataas na antas ng dakilang guro, hindi talaga ito galing sa angka ng Su. Pwede ba? Siya ba yung alipin na yon? Itay, kamusta ka? Okay lang si Itay. Nakakapagtaka. Ang mga sugat sa loob ng katawan ko, mukhang naibsan na. Talaga ba? Ako, ang binata. Wala na akong oras para makipaglaro sa inyo. Linlay, sumugod. Nilusob ang paaralan ng Kung Fu. Tingnan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob. Lai, ako na ang haharap sa iyo ng 10 hakbang. Su na dalaga. Hindi ako magpapakita ng awa. Sino ang gagamit sa iyo para magpakita ng awa? Oy, ano ba? Matandang bagay. Naging ganito ka. Gusto pa rin lumaban. Anong masama doon? Gusto niyong tanggalin ang pangalan ng aming pamilya. Simulan niyo sa matanda kong katawan. Dadaanin niyo sa bangkay. Mayroon pa akong. Hanggat may hininga pa ako. Huwag niyong asahan na matatanggalan niyo kami ng pangalan. Ang paaralan ng Kung Fu ng aming pamilya. Mayroon pa akong. Oo, kayo nga. Talagang hindi titigil hanggang hindi nakikita ang kabaong. Kapatid na lalaki. Oh, tingnan niyo itong mga ito. Ang mga tao sa eskwelahan ng Kung Fu ng pamilya Su. Isa-isa silang nakahiga sa lupa. Bitawan. Magaling kang umarte. Dalhin si Yurua, Panginoon ng Silid. Maging makinig ka. Linlay, wala kang silbi. Kahit itong matandang bagay. Hindi kayang labanan. Patayin siya ng mabilis. Huwag mong pabayaang makatakas si Suyurua. Guro. Sino ang may lakas ng loob? Huwag gumalaw. Dalhin si Yurua ng mabilis. Mag-iwan ng buhay. Hindi ka mawawalan ng panggatong. Bilisan mo. Halika. Matandang bagay. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung kanina lang, inumin mo ang bagay na ito. Bakit ka ganyan? Ngayon kahit ayaw mo, kailangan mong inumin. Pinapayuhan kita na huwag masyadong mangapi. Ama, guro. Oh, pakalmayin mo. Huwag mong saktan ang aking munting mahal. Ako ang sasama sa kanya maglaro.
Bitawan mo ako. Ang ganda ng legs. Ay, ang ganda ng legs mo. Okay, pakawalan kita. Oh. Ikaw na makinis at mabango. Huwag mo itong masira. Bitawan. Oops, hindi ko nahanap. Ang iyong bewang. Napakaganda. Pakawalan mo ang anak ko. Shulang, kawalang hiya. Shulang, pakawalan mo ako. Mas maganda ngayon. Iniisip ko ngayon. Tikman kita. Saklolo, umalis ka. Pakawalan mo ang anak ko. Sige na, pakawalan mo ako, ate. Ang asawa mo ay talagang maganda. Ni hindi ako papayag na patayin siya. Pakawalan mo ako, Shulang. Ang iyong pasok. Pakawalan mo ako, Shulang. Tulungan. Pakawalan mo ako. Ako ang amo. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng mabuti. Paano kayo nagpakasal? Shulang, may lakas ka. Shulang, pakawalan mo ako. Pati pamilya mo. Ako na ang nagpadala sa kanila pababa. Saklolo, umalis ka. Shulang, pakawalan mo ako.